Ito ang ating araw, ang nagbibigay ng init at enerhiya sa ating planeta. Isang napakahalagang parte ng ating solar system. Pero alam niyo ba mga chip, na ang ating araw ay mayroong isang katangian na hindi natin dapat baliwalain. Ito ang tinatawag na solar maximum. Dito nagiging pinakaaktibo at pinakamainit ang araw. At nagsasanhi ito ng mga dambuhalang pagsabog na tinatawag na solar storm. Ang mga pagsabog na ito ay naglalabas ng mga malalakas na magnetic energy na kumakalat sa gitna ng kalawakan na galing sa kanyang mga sunspots. At nakakaapekto ito sa mga planeta sa ating solar system. At ayon nga sa pag-aaral ng NASA mga chip, ang pinakarurok ng solar activity na ito ay nagsisimula ng maganap. At sa taong 2025 ay papasok na tayo sa pinakatuktok ng solar maximum. Ngayon ay sama-sama nating alamin ang hiwaga sa likod ng solar maximum. Saan nga ba ito nagmumula? Kailan nagsimula ang pag-aaral tungkol sa katangian na ito ng araw? At bakit ngayon pa lamang ay naghahanda na ang mga astronomer ukol sa bagay na ito? Ano nga bang epekto nito sa ating planeta? Yan ang alamin natin sa video na ito. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin to mga chip. Alamin na natin ang hiwaga ng solar maximum. Si Galileo Galilei, kilala bilang the father of modern astronomy, ang isa sa mga unang nakatuklas ng mga sunspots. Ang mga sunspots ay ang mga madidilim na bahagi sa ibabaw ng araw na may mas mababang temperatura kumpara sa paligid nito. Nabubuo ang mga ito dahil sa malakas na magnetic field ng araw na nagpapakawala naman ng malakas na energy patungong kalawakan, at tinatawag itong solar flare at coronal mass ejections. Unang namataan ng mga sunspots na ito noong taong 1640 gamit ang Galileo telescope. At noong taong 1843 naman ay nadiskubre na may regular pattern pala sa pagbabago ng activity ng mga sunspot sa araw. Sa pangunguna ito ng isang German astronomer na si Heinrich Schwabe. Dito napansin na kada 11 taon ay tumataas ang bilang ng mga sunspots at pagkatapos ay bumababa ulit. Ibig sabihin mga chip, ang hyperactivity o ang pagiging aktibo ng araw ay hindi random, kundi bahagi ito ng isang regular na cycle, at ang cycle na ito ay umiikot sa loob ng 11 taon. Ito ang tinatawag na solar cycle. Pero ano nga bang pinagmumulan ng hyperactivity ng araw natin? Ito ay may kinalaman sa magnetic field. Bawat 11 taon o tinatawag na solar cycle, ang magnetic field ng araw ay hindi nagiging stable at nagsisimulang magkumpul-kumpul. At habang nagiging komplikado ang magnetic field, ay mas nagiging aktibo ito. Dumadala sa mga sunspots, dumadami ang solar flares, at pag naabot na ng araw ang pinakarurok ng pagiging aktibo, ay tinatawag itong solar maximum. Ang mga solar flares at coronal mass ejections ay naglalabas ng napakalakas na enerhiya patungo sa kawalan. At ang enerhiya na ito ay tumatama din sa mga planeta sa ating solar system at kasama ang ating mundo. Ano nga ba ang nagiging epekto nito sa ating planeta? Kapag may mga matitinding solar flare at solar storm galing sa araw, ay maaari nitong maapektuhan ang magnetic field ng Earth. Ito naman ang nagdudulot ng tinatawag na geometrical storms na nakagagambala sa ating atmosphere, at ang resulta, malalakas na radiation na maaaring magdulot ng problema sa mga satellite communications, mga power grids, GPS systems, at nagpapalakas din ito ng mga auroras sa kalangitan. Maaari din itong magdulot ng malawakang blackout ng kuryente dahil sa mga malalakas na geometric storms. Kaya ngayon pa lamang ay pinaalalahanan na tayo ng mga scientist upang mas maging handa sa maaaring mangyari sa taong 2025. Noong 1989, isang matinding geometric storm ang tumama sa Canada na nagdulot ng blackout sa Quebec. Milyon-milyong tao ang nawalan ng kuryente ng mahabang oras dahil ito sa epekto ng malalakas na solar flare na mula sa araw. At ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong kaganapan ay maaaring mangyari sa mga susunod na panahon
Dahil nga papalapit na tayo sa solar maximum. Ayon sa NASA ay mas maiging maging updated tayo sa mga space weather news ukol sa mga solar storms. Maigi din na laging gumamit ng mga surge protectors upang maprotektahan ang mga appliances at mga mahahalagang devices. At maging aware din daw dapat tayo sa posibleng epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga taong sensitibo at prone sa mga radiation. Pero alam nyo ba mga chip, kapag mas malakas ang solar activity ng araw ay mas matingkad at mas malayo ang maaabot ng mga sinag nito. Ito ang tinatawag na aurora, na kung minsan ay nakikita rin natin sa mga rehiyon na hindi karaniwan. Kagaya ito ng aurora borealis na makikita sa Northern Hemisphere tulad ng Norway, Sweden, Canada at iba pang mga bansa. Ang mga liwanag na ito ay talagang kamangha-mangha kung pagmamasdan. At syempre, pag mataas ang solar energy ay mas madaming solar power ang nasasagap ng ating mundo na nakatutulong naman sa mga solar power systems ng planeta. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ng mga space agencies tulad ng NASA at European Space Agency ang solar activity gamit ang mga spacecraft tulad ng Solar at Heliospheric Observatory. Sinusubaybayan ng mga ito ang aktibidad ng araw upang mabigyan tayo ng babala kung may parating mang panganib na dulot ng malalakas na solar storms sa mga susunod na panahon. Ang konklusyon, bagamat ang atmosphere at magnetic field ng Earth ay may sapat na proteksyon mula sa solar activity ng araw, ay pinaalalahanan pa rin tayo na dapat mag-ingat at paghandaan ang solar maximum, lalo na ang mga taong nagtatrabaho mula sa matataas na altitude, dahil maaaring magdala ang solar maximum na risk sa teknolohiya at lalo na sa kalusugan ng tao. Kung nais nyo ng mga update ukol sa solar maximum mga chip, ilalagay ko ang mga link ng website sa description box sa ibaba para mas maging updated pa tayo sa mga balita ng mga eksperto. Anyway, talagang maraming bagay ang sadyang kakaiba sa ating kalawakan. Nakakamanghalan talaga ang ating araw kung uisipin mga chip. At salamat din, merong teknolohiyang nagagamit na makakatulong upang matuklasan, pag-aralan at paghandaan ng mga bagay na ito. Well, hanggang dyan muna ang video natin ngayon mga chip. Kung nagustuhan mo ang video ay huwag mo kalimutang mag-like at mag-subscribe ka na din. Maraming salamat sa panonood. Stay safe mga chip. Hanggang sa muli.